Magandang umaga po sa ating lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook Live at sa YouTube. Medyo maganda ang background natin ngayon kasi nasa isang lugar tayo. Long weekend kasi ngayon eh. So, kasama ko ang aking pamilya ngayon. Nandito kami sa isang napakagandang lugar, isang resort para mag-spend ng long weekend. Pero kahit na long weekend, di ko pa rin nakalimutan ang aking obligasyon sa inyo. Well, obligasyon na, ano? Parang naging commitment ko na sa inyo kasi na magkaroon ng usapang politika. So, alam ko naman na binawasan na nga natin ng araw, once a week na lang. Pero sabi ko nga, nakikita nyo naman ako at napapakinggan araw-araw, Lunes hanggang Biyernes sa Punto de Vista sa PTV4. So, manatili po kayo nakasubaybay din doon. So, medyo mahina ang boses ko ngayon kasi nandito kami sa resort na kailangan medyo tahimik kasi para lang to talaga sa reflections. Ayoko naman masita na sabihin maingay ako. Kanina nga yung isang Amerikano o foreigner na nandun ako upo sa isang malayo nung ako ay nakinig lang bigla ng music, bigla akong napalakas at hindi ko suot ang headset ko ay ako'y sinabihan na ganyan na ako. So anyway, pasensya na kung medyo subdued ang ating pag-uusap ngayon. Ano? Pag-uusapan po natin ngayon, limang pakasana naman na tinalakay ko sa punto de vista nung Lunes. Tinalakay ko po ang kontrobersiya na nilikha ng mga pahayag ni Robin Padilla tungkol sa marital rape. Nung Martes, pinag-usapan ko po yung tungkol doon sa food poverty threshold na 64 pesos a day na yun daw ay pag lumagpas ka doon, parang hindi ka na mahirap. Parang gano'n. At noong Miyerkules, pinag-usapan ko po natin ko sa punto de vista ang naging paksa ko yung pagtakas ni Alice ko. Nung Webes, yung alam ko na maraming nag-aabang dito, yung bakbakan ni Risa at ni Sara sa Senado. At nung Biyernes, mas binigyan ko pa rin ng pansin yung libro ni Sara na isang kaibigan. Alam ko naman inaabangan niyo yan. So, unahin na natin yung tungkol kay Robin Padilla tungkol doon sa hearing na kung saan nagkaroon ng issue sapagkat parang ang pinalalabas ni Senator Padilla ay merong obligasyon ang babae sa lalaki na makipagtalik lalo't kasal sila. So meron tinatawag na sexual rights ang isang lalaki sa kanyang asawa. At ito'y itinuwid ni Attorney Lorna Capunan. Tama po si Atty. Lorna Kapunan. Hindi na po ganun ang pagtingin natin sa pag-aasawahan. There was a time na kapag nag-asawa ka, ang tingin ng lalaki sa babae ay pag-aari niya. So, bilang pag-aari, may control siya doon. At parang nawawala ng identidad ang babae na siya ay in-expect na magsasubmit to the wills of the man. Yung total submission, yung magpasakop. Yan ang word na sinasabi. Magpasakop ka sa iyong asawang lalaki. Hindi na po ganyan ngayon sapagkat ngayon ay mutual respect na. Kaya dito sa konseptong ito, meron na po konsepto ng marital rape sapagkat ang panggagahasa po, ang tingin natin dyan, yan ay nangyayari lamang kung ang lalaki at ang babae walang relasyon, hindi sila mag-asawa. Ngayon po, ay meron ng konsepto ng marital rape na pwedeng kasuhan ng panggagahasa ang lalaki ng kanyang asawang babae. Of course, maraming nagulat dito. Paano naman mangyayari yun? Paano naman magkakaroon ng rape? Paano gagasain ng lalaki ang babae? Lalo asawa niya. Hindi ba pagmamay-ari na siya nito? Hindi ba sabi nga ay magpasakop? Hindi na nga po ganun. Nung kapanahunan na ang tingin sa babae pag-aari ng lalaki, pag ginahasa mo ang isang babae, at hindi mo asawa, parang ninakawan mo ng puri yung tatay niya. Iyon ang konsepto. Kaya kung asawa mo na ang isang babae, pag-aari mo to, paano mo nanakawin ang pag-aari mo? Ganon yung pananaw. Ay hindi na po ganyan. Wala na po tayo sa panahong ganyan. Meron na pong batas na nagsasabi
na ang rape ay pwedeng mangyari sa pagitan ng lalaki at babae kahit sila'y kasal, sapagkat ang rape ay ang pakikipagtalik ng puwersahan. At ang asawang babae may karapatan po na tumanggi sa kanyang asawa. Hindi po na po niya obligasyon na may kapagtalik sa kanyang asawa kung ayaw niya. Kaya hindi na po obra yung porket asawang mo, lalaki kayo, asawa mo babae, ay pipilitin mo. At yan ay pwede rin mangyari kapag yung babae pipilitin din yung asawa niya lalaki. Consent has to be given. It should be mutual. Walang puwersahan, sapagkat ang puwersahan pakikipagtalik ay isang forma ng panggagahasa at hindi na po nagmamatter kung asawa mo yan o hindi. Malinaw dapat ito sa atin. Kaya napilitan tuloy na mag-recalibrate si Senator Padilla. At hindi naman daw niya sinasabi na kailangan puwersahan mo man magtalik. Pero ganun po man, emphasize niya parang obligasyon ng babae ang mas pagtalik sa lalaki. Hindi na po yun ganun. Yun ang dapat nating ituwid. Wala na pong ganung klase ng konsepto. Hindi na po ganun ang pag-aasawahan. Galangan na po tayo. Sana maging malinaw po yan sa lahat ng mag-asawa, lalo sa mga lalaki. Hindi porket asawa nyo na, ay pwede nyo nang pwersahin. Kahit pag sinabi niya masakit ang ulo niya, pag sinabi niya hindi pwede o ayaw niya dahil galit sa'yo, huwag mong pwersahin. Dahil kahit asawa mo siya, may karapatan siyang tumanggi. At ikaw, obligado kang igalang yon, sapagkat kapag hindi, ay pwede ka nang sampa ng kaso ng asawa mo ng panggagahasa. Sapagkat nabago na po ang ating revised penal code. Hindi na po ganun ang ating batas na dati-rata ay pwedeng gawin ng lalaki kahit anong gusto niyang gawin sa kanyang asawa. Okay, noong Martes, pinag-usapan natin yung kontrobersiya na uh, nilikha ng claim ng Philippine Statistics Authority at ng NEDA na ang ang isang ang isang tao ay hindi siya food poor kapag ang kanyang budget sa pagkain ay on the average ay mas mataas sa 64 pesos a day. At maraming nag-react dito. Ako mismo nag-react na parang sabi ko 64, parang kulang yata yun sa isang kainan. Ang depensa naman kasi dito ng PSA at ng NEDA, ito ay average lang. Ito ay indicative lang. Hindi ibig sabihin na ito ay para sa lahat. Ito ay average. Maaring sa ibang lugar mas mataas, maaring sa ibang lugar mas mababa, pero yung average. Ganun pa man, yung peak, yung image, yung ano kasi yun, yung 64, paano ba nakuha yung 64 na yon? Yung 64 na yon, nakuha yon dahil ang ano po natin, ang ang budget para sa 5 tao, ang food poverty threshold para sa isang pamilya ng 5 tao ay halos 9,500 a month. At kapag yun ay dinivide mo sa 30, lumalabas sa parang 320 pesos or 319 something. So pag i-divide mo yun sa 5, ang lalabas ay 64 o 63 point something na pag ni-round mo 64. So yung isang yun ay para sa isang tao lang yun. At merong prinsipyo kasi sa economics na tinatawag na economies of scale. Ano yung economies of scale? So to simply put, ito yung prinsipyo na pag kumakain ka, mas mura kapag mas marami kayo. Nakakamura kapag marami kayo. So yung 64 na yun para sa isa lang yun. Pero kapag ginawa mong 320 pesos sa 5 tao, medyo mas marami na ang sasakupin. Parang example yan, ng isang itlog, bibili ka ng isang itlog para prituhin mo at kainin mo sa isang tao. Pero pag dalawa na kayo, pwedeng kasya pa rin yung itlog na yan kasi pwede yung hatiin, di ba? Busog na rin kayo. Yan ang tinatawag na economies of scale. Ang problema kasi, nung nagpapaliwanag yung mga taga-PSA at saka mga taga-NEDA, ang ginagamit nilang mga konsepto abstract katulad ng economies of scale, average, indicative, hindi makarelate itong ordinaryong mamayan. Yan ang number one problem. English ang ginagamit na paliwanag, abstract concepts pa. Pangalawa, kahit na itagalog mo yan, andun pa rin yung konsepto na talagang sa isang ordinaryong mamamayan, ng 64 pesos ay napakababa na budget. Mabubusog ka, pero hindi ibig sabihin mahirap, hindi ka na mahirap. Kasi dapat natin ibahin yung konsepto ng hindi ka, maaaring 3 beses kumakain sa isang araw.
Ganun pa man, kung puro instant noodles ang kakainin mo, ay mayaman ka na ba ang feeling mo? Hindi ka na mahirap. Yun ang implikasyon kasi pag tinatawag natin food poverty threshold. Na para bang 60, pag 65 pesos ang naggastos mo sa pagkain mo, on the average, indicative, hindi ka na mahirap. Pag 64 pababa, ay mahirap ka. Na para bang, saan ang gagaling sila? Tapos lalabas ay meron pa nagsabi na may instant noodle daw kasi 7 piso. Parang ako mismo hindi ko paborito ang instant noodles. Pero pag iikot ka sa paligid ko sa Los Baños, wala akong makitang instant noodle na 7 piso. Mura na ang 15 pesos. So, saan planeta nang gagaling itong mga taong ito? Hindi ba? Ah, at tapos, yun nga yung sinasabi ko, dapat ibahin natin yung usapin tungkol dun sa number one, iba yung ikaw ay hindi nagugutom, sa ikaw ay mayaman, sa ikaw ay well-nourished. Kasi hindi ibig sabihin nyo porket ikay kumakain 3 times a day, mayaman ka na, hindi ka na mahirap. At hindi porket kumakain ka ng 3 times a day, eh hindi ka na malnourished. Kasi pwedeng hindi ka naman nakakakuha ng tamang nutrisyon. Kung puro lang itlog ang kinakain mo o puro, hindi na balance yung diet mo. Sabi ng PSA, kinuha naman daw nila ito sa food budget ng PNRI, Philippine, ano ba yun ito niya? Nutrition Research Institute. Parang, teka, oh, ano, yung balanced diet yun sa isang kain. Pero kung ganun ang kinakain mo araw-araw, aba naman. Di ba? Kung puro tuyo ang kinakain mo, aba magkakasakit ka sa bato, sa alat. Hindi ba? So, dapat intindihin natin na kung napaka-komplikado ng sitwasyon, napaka-elitista kasi ng dating kasi itong mga nagsasabit nagpapaliwanag sa atin, maring hindi sila nabubuhay sa ganung sitwasyon. Akala siguro nila matutuwa ang mga tao pag sinabing hindi ka na mahirap kung kumakain ka ng above 65. Hindi tinaka, paano ka matutuwa doon na parang hindi ka panipaniwala, 'di ba? Alam ko magandang sabihin na kakaunti na lang mahirap. Maganda 'yan sa isang administrasyon, maganda 'yan sa isang gobyerno, sa magandang pakinggan na mababa na lang ang bilang ng mga mahirap. Kasi kung gano'n naman ka unrealistic yung food threshold mo. Abay, kung totoong 64 ang ginagawa nating basis sa food poverty threshold, eh talaga namang kakaunti ang magiging mahirap na ngayon. Mas marami nang hindi. Eh, ang tanong, yan ba ang totoo? Niluloko ba natin ang mga sarili natin? Yan ang, di ba? Yan ang dahilan kung bakit nagre-react ang mga tao. Noong Miyerkules, pinag-usapan natin sa punto de vista ang pagtakas o pag-alis ni Alice Go sa Pilipinas. Si Alice Go ay maraming kasong hinaharap. Andyan yung siya ay ah, ah, pinapa-aresta ng Senado dahil hindi siya sumisipot sa pagdinig at na-cite siya for contempt. Andiyan yung mga posibleng harapin niyang kaso sa COMELEC tungkol sa pagkansela ng kanyang pagiging mayor dahil ito ay nakabase sa mga dokumentong peke at na-misrepresent niya ang kanyang pagiging Filipino citizen. So marami siyang, at dahil naandyan pa rin yung kanyang pagkasangkot sa Pogo. So si Alice Go ay nakaalis sa bansa. Bagamat meron siyang ganitong klase ng mga kasong hinaharap. Sa totoo naman kasi, linawin natin, si Alice Go kasi ang inisyu sa kanyang Department of Justice ay parang lookout bulletin order lang. Yung ILBO kung tawagin. Lookout lang. Ibig sabihin ng lookout bulletin order, siya ay babantayan lang. Pero hindi siya pwedeng pigilang umalis. Babantayan lang siya, sisiguraduhin na wala siyang kasong hinaharap na hindi siya convicted, wala pa siyang sampang kaso sa korte para makaalis. Sa totoo naman, although may mga kasong balak isampa kay Alice Go, wala pa siyang criminal case na sinasampa sa kanya sa ngayon. Sa Senado pa lang. Sa Senado, hindi naman criminal court yun. So sabi mismo ng taga Bureau of Immigration, ay makakaalis siya. Ngunit kailang i-alerta ng BI ang ibang opisina, kailang bantayan nila kung saan pupunta. Okay. So, hindi whole departure order ang inilabas kay Alice Go. Sapagkat ang whole departure order, talaga hindi ka paalisin. So, yun ang tanong na malaki.
Bakit kasi hindi HDO ang inilabas sa kanya? Samantalang potensyal na pwede siya makasuhan. Pwede na. Yun ang isang tanong. Di ba? Ako naniniwala ako at maraming taong naniniwala na hindi makakatakas o hindi makakaalis si Alice ko kung walang tumulo sa kanyang malaking tao o impluwensyal na tao. At doon nakakapangit-ngit kasi tayo mga ordinaryong mamamayan. Hirap. Ang iba marami sa atin nahihirapan sa immigration. Ako mismo, kung ano-ano mga dokumentong hinahanap pag umaalis ka. Okay? Lalo na yung mga OFW. Hahanapan ka ng kung ano-ano mga dokumento, ng employment, kung minsan return ticket pag nagbabakasyon ka, proof of income, di ba? Hahanapan ka ng income tax return, hahanapan ka ng, ano ba tawag dito, hinahanapan ka pati ng yearbook, di ba? Kung dumadaan tayo sa butas ng karayong para mag-process ng mga travel papers, pang mula sa passport, mula sa ticket, pinaghihirapan natin yan, hanggang sa visa, pagkatapos pagdating dyan, di ba? Okay, yun ang problema. Sapagkat tayo nga na ordinaryong mamamayan na Filipino citizen na walang kaso, nahihirapan. Pero itong si Alice ko na hindi pa nga citizen, kung paniniwala natin yung mga aligasyon laban sa kanya na dapat patunayan, ngunit may mga indikasyon, may mga kasong haharapin, di ba? At mayroon ng arrest warrant mula sa Senado, ay napakadaling umalis, hindi pa na-detect ng Bureau of Immigration. Hindi naman kapanipaniwala yun na para bagang bigla na siya naglahong parang bula. Alam mo, si Alice ko, isang controversial na tao. She is a walking ticking bomb, full of information. Marami siyang pwedeng idamay. At may mga tao dito na maaring makapangyarihan, may impluensya, na maaring ma-jeopardize ang kanilang political future, ang kanilang business, ang kanilang, kalayaan, at may mga kapangyarihan sila. So, hindi malayo na may tutulong kay Alice ko dito. In fact, ayun nga kay Senator Sherwin Gatchalian, 2 weeks nang nakaalis si Alice ko. At hindi alam ni Pangulong Marcos, kahit si Pangulong Marcos hindi na-report sa kanya na siya ay nakaalis na. So ito'y dapat imbestigahan. Ngunit ganun pa man, kahit wala si Alice ko, dapat ipagpatuloy natin ang investigasyon tungkol sa kanya. Okay? Dapat. Although hindi ko na banggit sa punto de vista at isa yun sa mga paksang tatalakayin ko sa Lunes, yung tungkol sa pagkakansila ng kanyang passport, may problema. Kasi sabi nga ni Senator Risa, kansilahin na lang ng passport niyan. Okay? Ang problema kasi ganito, pag kinansila mo ang passport ni Alice Guo, ah, kailangan natin siya bumalik sa Pilipinas para umattend ng mga hearings at investigation. Kung wala siyang passport, kailangan natin siya bigyan ng travel papers. At ang travel papers, binibigay lang natin sa ating mga citizens. So, andun yung irony. Pinaparatangan natin yung hindi siya Pilipino, pero para pabalikin natin siya sa Pilipinas, kailangan, kung kansilin natin ang passport niya, kailangan natin kilalanin na Filipino citizen siya, which is going to backfire. Kasi when it comes to the court, then they can always say, oh, kayo mismo, inamin yun, ako'y Pilipino na. Binigyan ako ng travel papers. O di wala, napatay na yung kaso laban sa kanya sa Comelec. Wala siyang misrepresent. Di ba? So yun yung mahirap dito. Okay? So yun masalimot. Pero ganun pa man, kahit na may kasalimutan ito, kailangang imbestigahan pa rin yung Pogo, kailangang imbestigahan pa rin yung nangyari sa kung paano nakakuha ng dokumento si Alice Go na nagpatunay na siya ay Pilipino samantalang hindi naman, maring hindi naman, at paano siya ah, at paano siya nakaalis. Kasi ito ay nagpapakita na may mga butas sa ating batas at may mga butas din sa ating burokrasya. May mga may mga taong nakipagsapakatan. Okay, punta na tayo doon sa pinag-aabangan natin, Huwebes. Abay, aking diniscuss nung Huwebes yung away ni Sara at ni Risa sa Senado. Kasi kung titingnan natin, si Senator Risa Ontiveros, tinatanong lang naman niya si Sara Duterte kung ano yung kanya libro at ilan ang kopya. Kasi ganito ang sitwasyon. Nagsulat si Sara Duterte ng libro at humihingi siya ng 10 milyon sa budget niyang Vice President para gamitin na pagprinta nito, pag-imprenta at pagmumudmod sa mga bata.
Naturalmente, dahil humihingi ng pera ang executive office sa Congress, dahil ang budget naman ay nile-legislate yan, may karapatan ng senador, kahit sinong senador at sinong kongresista, na busisiin yung budget na yan, na siya namang ginawa ni Senator Risa. At wala namang mali sa kanyang tinanong, sa kanyang pagtatanong. Si Sara Duterte ang talagang napaka-agresibo, napaka-defensive. Bigla niyang inilabas yung issue tungkol sa politicization ng mismong ng budget hearing. Tatalakayin ko rin ito sa punto de vista. Abangan nyo kung ano yung politicization kasi napaka-problematic niyan, di ba? To politicize. Paano mo ipopoliticize? Political process na nga yan. Di ba? Si Senator Risa at saka si Sara, parang political official yan kasi halal yan. Ang budget hearing is a political process. It's part of the check and balance of government. So, maling-mali si Sara Duterte doon, bigla niyang ilabas na yung pinopoliticize. Kaya daw ang problema daw ni Senator Risa ay dahil andun yung pangalan niya at yung pangalan niya nakasulat sa isang libro na ibibigay sa mga bata na mamimigay sa mga magulang na naboboto. Di ba? Parang siya na nga mismo yung nag-connect ngayon nung usapin tungkol sa eleksyon. Di ba? Tapos ibinalik, at hindi lang yun, tinawag niya pa halos na ingrato o ingrata si Senator Risa. Dahil pinasikwento niya na di umano nung 2016 election, dahil si Risa 2 beses nang natalo, ay lumapit sa kanya para magpatulong at tinulungan naman niya. At ngayon, siya pa naman nung manalo, siyang kauna-unahang bumati ko sa kanyang ama. Na parang, ganun ba yun? Pag tinulungan mo, kahit mali ang ginagawa, hindi na kailangang batikusin. Eh, sino ngayon dito namumuliti ka? Hindi ba? So, ito yung point na dapat nating tingnan. Di ba? Maling-mali talaga si ano doon, si Vice President. Tuloy, napansin yung libro niya na siyang tinalakay ko noong Biyernes. Napansin tuloy yung libro niya kasi humingi siya ng 10 milyon. Kung ako yun, sinabihan ko na lang na, Senator, it's about friendship. It's a book designed to, sinabi naman niya, it's about friendship. Sabi nga ni Risa, kung yan bang sinabi mo kanina, hindi humaba ang ating diskusyon. It's about friendship and it's going to be given free to students. So that's why we were asking for 10 million. But after all, sinabi naman niya doon sa simula na nasa inyo yan kung bibigyan niyo ako hindi. Tapos na. Wala na sana siyang kung ano-ano pa mga sinabi. Eh sa halip tuloy na tumahimik na yung issue, hindi napansin yung libro, laging sentro pa tuloy yung libro. Sapagkat nga maraming na nagtaka. Pinangakuan niyang bigyan niya yung kopya mga senador. Tayo, nakita na rin natin yung nilalaman at nakita natin na unang-una, sa halagang 10 milyon, 16 na pages lang. Di ba? Parang, mm, di ba, parang ako personally mismo, nagsusulat din ako ng libro. Parang hindi yata ganun. You know? Anyway, dito tuloy na urirat na yung mga maraming mga problema. Una, may mga nagsabi na parang plagiarized daw. Ako, ayokong puntahan yung issue na yun. Kasi, patunayan na plagiarized, di ba? Kasi ang alam mo yung kwento ng pagkakaibigan, yan ay napaka-common na narratives kahit saan ka pumunta sa mundo. Yung pagtulong sa kaibigan sa panahon ng krisis ay napakaraming beses na na-feature sa literature. So malamang pag sumulat ka tungkol dyan, may makakatulad. So I don't know whether there is willful copying or not. May nagsasabi pati kasi daw yung tungkol sa kuwago, may existing na mga popular culture tungkol sa mga owls, pero hindi natin yan. Well, let us give her the benefit of the doubt. But what I cannot give her the benefit of the doubt is the use of words na medyo nakalilito. Alam niyo, ang premise kasi ganito. Libro to sa mga bata. Para sa akin kasi, pag libro sa mga bata, tuturuan mo silang magbasa o kaya tuturuan mo sa pagmamahal sa pagbasa. Kailangan ang gamitin mong words ay yung simple, yung hindi confusing, yung tama, yung mas nakaka-relate sila. Kasi gusto mo silang matutong magbasa eh. At the same time, formative years yan sa kanila eh. Dapat duty mo, ang primordial duty mo, gawin mong simple ang lengguwahe para yung binabasa nila, naintindihan nila at hindi sila nakukonfuse.
So, may dalawang bagay kasi akong nakita na gusto kong tingnan natin. Yung paggamit niya ng word na banahaw at yung paggamit niya ng word na bagbag. Unahin natin yung word na bagbag. Kasi ang sabi niya doon sa kanyang nabagbag ang kanyang damdamin. Totoo naman talaga may word na bagbag. Kasi ang bagbag, ang ibig sabihin niyan, sa totoo lang na tinitipak na bato, na i-erode na lupa o barkong nasira sa dagat. Yan ang ibig sabihin ng bagbag. Pero meron din yan about emotional feelings. Yung medyo nasasad ka. Kaya makabagbag damdamin. Pero ang word na kasi makabagbag damdamin. Kapag ang pinag-uusapan na nabagbag ang damdamin, ang mas common na pinapakinggan ng bata, nabagabag ang damdamin. Kasi ang bagabag, pareho lang ng meaning ng bagbag pagdating sa emotions. Andun din yung kalungkutan, andun din ang pangamba, pareho. Pero ang mas makaka-relate ang bata kasi narinig niya sa pag-uusap ng mga adult sa paligid niya, nababagabag naman ako dyan. Nababagabag naman ang damdamin ko dyan. Makabagbag damdamin, tama, pero nababagabag ang damdamin ko dyan. So, kapag gagamitin mo, nabagbag ang aking damdamin, lilituhin mo ang bata. Di ba? So, yun yung sa akin, hindi ibig sabihin na pag ginamit mo yung nababagabag ang damdamin, mali na yung bagbag. Ang sinasabi ko lang dito, mas angkop na gamitin ang nababagabag dahil yun ang mas malinaw sa bata. Yun ang less ang confusion na i-create sa kanya. Okay, sa word na banahaw, kasi ang meron siya sa lilim ng mga dahon ng banahaw, andun daw yung pugad no kuwago. Sa unang basa mo, syempre, sa lilim ng mga dahon ng banahaw, mapapaisip ka kung banahaw ba ay puno. Ako, forester ako. Ang undergrad ko, BS Forestry. At binabalikan ko, wala yata akong alam na banahaw na puno. Anahaw, merong halaman. Pero anahaw, hindi puno yan. Ang anahaw yan po ay palm. Para yung coconut. Para yung palm tree. Hindi po yan tree talaga. Parang banana yung tree, hindi rin tree ang banana. So, parang sabi ko, may mali sa sa lilim ng mga dahon ng banahaw. Now, kasi sa amin kasi sa forestry, ang isang puno, meron niya mga dahon. Ang tawag doon sa kanyang kabuuan ng dahon niya, foliage o kaya crown. Pero pag nasa bundok ka, nakakita ng gubat, yung kabuuan ng lahat ng mga dahon dyan, na foliage, ang tawag niyang canopy. So sabi ko, kung ang tinutukoy niyang ang banahaw ay bundok, at yung sa lilim ng mga dahon ng banahaw, at ang mga dahon ay patukol doon, yung canopy, tama yung gamit ng banahaw. Pero hindi, itong, walang sinasabi si Sara Duterte at itong mga diehard Duterte supporters, sila yung, kasi wala talagang punong banahaw, sa totoo lang. Sila yung nag insist na may punong banahaw. May isa pang vlogger na kilala ko, di ba? Na tinawag pa akong low IQ. Kasi daw ako daw nag-ano, sinabi pa, aminin ko daw kung mali ako, hindi daw naman mali na tamining mali ka. Parang ako pa yung hindi nag-iisip na sabihin kong walang banahaw na puno. May bundok banahaw. At naging tama sana kung yung mga puno, mga dahon, ang tinutukoy yung canopy ng bundok. Tama yun. Pero kung mga dahon ng puno, wala pong punong banahaw. May bundok na banahaw na may mga puno. Pinagpipilitan nila. At eto, nakahanap sila ng akala nila ay armas nila. Meron isang journal article sa Journal for Environmental Science and Management na of all things naman ay yung journal ang nagpa-publish niyan, yung School of Environmental Science and Management na kung saan ako ay nagtuturo. Mga taong ito, pag makabanat sila, parang hindi nila alam. Sana bago naman kayo, di ba, bago kayo kumuda, isipin nyo muna kung ano yung mga tinitira nyo, ha? Ako, ang undergrad ko forestry, inaaral namin mga puno. Diba? Ang masters ko, dalawang masters ko, isang forestry, isang political science, at ang PhD ko policy. So yung matutawag sa akin, bobo. Bobo ako. Sige, bobo na ako. Anong tawag sa inyo? Anong tawag dun sa mga yun? Di ba? Ang tanong dito ganito.
meron silang pinapangalandakan na journal article na nagsabi na meron na naman talagang banahaw na puno. Ang tawag daw ay banahaw igem. Nung mausisa ko yung journal article, ang binanggit, kasi itong journal article na to, parang ano to namang mother trees. Ano ba mga mother trees? Ito yung mga puno na nagbibigay nagpo-produce ng seeds. Yan ang mother tree. At sa Banahaw, sa bundok, actually sa Banahaw di Lokban, doon tiningnan, nag-inventory, ang tawag doon ay nag-timber inventory yung mga researchers. At isa sa mga puno nakita nila ay Dacrycarpus cumingi. Ang isang puno kasi meron niyang scientific name. Kunyari mangga. Ang scientific niya, Mangifera indica. Ang Mangifera, ang tawag dyan, genus o genera. Ang indica, species. At may family yan. Ang alam ko sa mangga, Anacrajaceae ang family niyan. Itong itong Dacrycarpus cumingi, ang Dacrycarpus ang genus, cumingi ang species. Ang common name niyan, technically, is igem. Pero ang ginamit na word ng mga authors ay banahaw igem to distinguish it from igem that are found somewhere else. Kasi ang igem could be found, it's a tree that could be found. Igem is Dacrycarpus cumingi, yun ang common name. Nakikita yan sa ibang lugar sa Pilipinas at hindi lang sa Pilipinas, kundi sa isla ng Borneo, nasakop ng Malaysia at Indonesia, at sa isla ng Sumatra, sa bansa ng Indonesia. So, Dacrycarpus cumingi is not banahaw. Dacrycarpus cumingi is igem. At ang ginamit lang na descriptor nung ano ay banahaw igem. So, pinagpipilitan ng mga tunod banahaw ang pangalan ng puno. Ay hindi po yun. Banahaw igem ang pangalan ng puno. O sa totoo lang, mas tamang igem ang pangalan niya. Ginamit yung banahaw. Kasi pag tinanggap mo na banahaw ang pangalan ng puno, di para mo rin tinatanggap na, kunyari, di ba may punong Benguet Pine? Pag pumunta kayo sa Baguio, yung naamoy nyo agad. Benguet Pine ang tawag ng punong yun. Pero ang scientific name po niyan, Pinus Kisia. Ang family name niyan ay Pinaceae. Yung pong Dacrycarpus cumingi, ang common name po niyan, Igem, ang ang family name po niyan ay Podocarpaceae. Nag-lecture na po daw tuloy ako sa forestry, sa dendrology. Okay. Ah, so ang Pinus Kisia po, ang scientific name, ang common name niyan, Benguet pine. So, using the logic of these DDS bloggers, then can we name that as Benguet lang? At hindi Benguet pine? Hindi naman yata tama. Kasi ganun ang gustong palabasin nila, yung Banahaw Igem, yun na yung punong Banahaw. Ay hindi po Banahaw ang pangalan ng punong yun. To be more precise, ang ginamit na word ay Banahaw Igem. Igem is the name. Ginawang descriptor yung Banahaw is a place where it is growing. Parang katulad din po yan ang ganito, ang logic. Maraming klaseng longganisa. May lukban longganisa, may vegan longganisa. Pero hindi po natin pwedeng sabihin na ang vegan, longganisa na yan. Ang lukban, longganisa na yan. Nag-get yun na po. Tapos itong mga to, kung magmagaling sila, parang akala nila, ako yung bobo, ako yung tanga. Ako yung mababa IQ. Di ba? Naman. Ayoko nang magngalan, sa totoo lang gusto ko nang ngalanan itong babaeng to eh. Kasi matagal na itong nagmamagaling, noong pa man kilala ko na to. Kilala ko itong mga to. Ito yung mga tao na bibiglang naging parang financial expert eh, nagtatrabaho lang sa bangko. Mga ganun, di ba? Nagtatrabaho lang sa isang foreign company sa abroad. Ang tawag na ay international trade expert. Maraming ganyan. Sa totoo lang, ay doktora na ano lang, eh, naging medical expert na. Parang, madaling gamitin sa word na expert. Ayoko nang patulan sana yung mga ganyan eh. Pero nakakabwisit din minsan, di ba? Na parang ikaw pa yung ginagawang tanga. At ang marami naman, naniniwala naman. Ilang meme na ba? Marami nang pinapadala sa akin, Prof. Oh, tingnan mo, tinatawag ka nilang tanga, professor ka pa man din daw, hindi mo alam mo na ang banahaw ay puno. Parang sabi ko, ang hirap na minsan mahalin ng Pilipinas eh. Kapag may mga taong ganito mag-isip. Di ba? Parang, alam ba nila pinagsasabi nila? Anyway, so sana nakapagturo ko sa inyong kaisipan, na-approach ko yung mga puso. Ang tapabago mo na yung buhay, lalo sa usapang politika dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my touch at sa mga rights. Oh, ako uli ay baka mayroon namang mapraning sa inyo na ako ay
ako ay naka-sleeveless. Kasi nga, nakabakasyon ako, di ba? Hindi naman pag nakabakasyon ako, nagre-relax ako, magla-live ako, magbabarong pa ako, long sleeve, magdidikwelyo pa ako para bang mapagbigyan yung iba sa inyo na nagagalit na parang wala daw akong dangal. Ganun lang kasimple yun. Ang dangal at kapag pagiging magalang, yan po ay sa sinasabi mo at ginagawa. Hindi wala po yan sa damit. Ay, nako. Siya, sige po. Sa isang bagay lang ngayon makikita sa mga taong nagtutawag sa akin ng kalbo, hindi na po ako kalbo ngayon, yung picture ko na lang. Kaya kung kayo ay nagbe-base ng inyong pananaw na kalbo ako dun lang sa profile picture ko, napepeke kayo doon. Hindi na po ako kalbo. Ayan, may buhok na ako. Diba? Tunay yan, hindi yan. Tsaka hindi po yan highlighted. Tunay po ang pagiging puti niya. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin yung you preserve the people. Sige, kita-kita na lang tayo next week uli. Pero huwag kalilimutan, Lunes hanggang Biyernes, manood po kayo ng Punto de Vista sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV4 mula 6 hanggang 8. Pero yung aking segment mga usually 7:15 lumalabas. Sige, yan na muna. Balik bakasyon ako. At ako po ay magkakape na at magbe-breakfast na. Lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Ano mula sa magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, kung nasan man kayo sa mundo ngayon. Ingat po tayo lagi. See you.